Mr. Chair, because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. At eto na nga mga kababayan, Loren Legarda, binanatan ng administrasyon ni Marcos Jr. sa kupad magtrabaho at sa kawalan ng solusyon sa problema ng mga Pilipino. Natatawagin nating, I'll call a spade, luho na Luho? travel, party-party, cancelin lahat yan. Claire Castro bistado sa pagpapabango ng kanyang amo at nagtuturo na naman ng kung sino-sino. Nako, kapag nagkakabukingan, magtuturo na lang. And I bring it back to my first statement. We must first admit Yan. that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. Samantala, galit na ang taong bayan sa kawalan ng aksyon sa problema na dinadanas ng ating bayan. Kaya kay Yusek Claire Castro, Yusek, saan po ba kayo nakatira? Sa Garapon? Kailan ho ang naniniwala dyan sa sinasabi nyo? Pag-uusapan po natin lahat ng yan. Maya-maya lang po, mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapuhan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Siyempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino. Sa iba't ibang panig ng mundo, ako po si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ng mga balita na may kinalaman sa ating bansa. Pag-uusapan po natin ang pag-iinit ng ulo nitong si Senator Legarda dahil gusto pang isisi sa kanila ang kasalanan na gawa ng executive branch, mga kababayan, sa pamumuno ni Marcos Jr. Aba, nagtuturo na naman, kasalanan daw ng Senado. Kaya ayun, uminit ang ulo ng lola ninyo. At pag-uusapan din po natin itong kasinungalingan ni Claire Castro at dito, bistado, na pinapabango lang ang pangalan ng kanyang amo. Kaya nga ngayon mga kababayan, sali-saliwa na ang kanilang mga salita at nagbabanggaan na at napapahiya po sila. At kapag napapahiya, alam naman natin ang ginagawa nila, nagtuturo sila ng nagtuturo. Ayan. At ang gwapo ni Trillanes. So, samantala mga kababayan, bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag din kakalimutan na mag-follow sa ating FB page. Huwag kakalimutan na mag-share, mag-comment at mag-like sa ating mga video na ina-upload. Mapa-Facebook man yan o YouTube kung saan-saan. Kayo na po ang bahala dyan. Kaya pang ginagawa nyo, gawin mo na. O, diba? O. Oy, kumustahin muna natin. Kumustahin muna natin si Trillanes mga kababayan. Hoy, Tonyo, nakatulog ka ba na maayos kagabi? Mukhang hinahambalos ka na ng mga multo na gawa-gawa mo, ha? Oo. Aba, akalain mo, ang laki na ng eye bags mo. Kami, sarap na tulog namin, Kahit kinasuhan mo kami, di ba? Kahit yung kinaso mo, pang sinto-sinto, di ba? Kung ano-ano na naiisip mo, ha? Biruin mo, pati yung mga nag-i-interview, kinasuhan mo, naaning ka na ba? Di ba? Aba, pagtatawanan ka na naman ng husgado niya, Tonyo, ha? Sa ginagawa mo na yan. So, malisyoso daw, ha? May malis daw yung pag-i-interview, ha? Malisyoso sa pisot mo. Eto na mga kababayan. Unang arangkada. Ayan, pangbubudol na naman ni Claire Castro, bistado. Alam nyo, yung antinyong si Claire Castro, bulag-bulagan yan. Alam naman niya, nangyayari sa ating bansa kung anong crisis, pero bulag-bulagan lang siya. Mahirap talaga po yung trabaho nakatoka sa'yo ay pagiging aso. Lahat ng iutos ng amo mo, yun ang ibubuga ng bibig mo kahit nagmumuha ka ng gago. Ganun talaga eh. Pero, ang nakakabwisit dito mga kababayan, dinadamay pa niya sa katangahan niya yung mga Pilipino. Dinadamay pa niya sa katangahan at alam naman niya na sablay yung kanyang amo, tudo pa rin tanggol ang aso-aso. Tulad nito, pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Tagal Ang basihan po natin sa pagsabing wala tayong oil crisis ay dahil may sapat tayong supply. But I think we can all agree na ang presyo po ngayon ay, would you say crisis levels, ang presyo because of the very sharp increase? Ang sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng krisis. Sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabing krisis pagdating sa supply. May supply tayo. Totoo naman. May supply pa tayo ng gasolina, ng petrolyo, mga kababayan. Pero bakit ganun? Kung may supply tayo, bakit umalagwa ang presyo?
bakit umalago ang presyo? At kapag ang presyo ng isang bagay o isang produkto o isang pangangailangan ng tao ay nagtaas, ibig sabihin po, may crisis po dyan. May crisis na nagaganap. Pero bakit, sa utak ni Claire Castro, sa kabila ng mga nangyayaring ito na bombahan, pinagbobomba, yung mga oil refinery sa ibang bansa, wala pa rin daw mga kababayan, wala pa rin krisis. Oo. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. So, yun po yung pananaw ni Secretary Garin. May mga nag-call out po sa inyo for downplaying the situation. Gaya po niyan, hindi natin sinasabing oil crisis in pricing, but a mere price disruption. May mga nagsasabi po na mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond to Wala that? naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, Ayan. nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya. Isama na po natin ang DSWD. Ayan. Ang tanong dito, nagtatrabaho ba talaga o nagpapapogi-pogi lang, di ba? O nagpo-photo-photo ops lang. So, nakikita po natin dito, mga kababayan, nagtuturuan na po sila. Si Claire Castro, ang tinuturo niya, si Secretary ng DOE na si Sharon Garin. Di ba? So, ano ba yung sabi nito noong una? Wala daw nakikitang oil crisis ang Pangulo. Pero ngayon, medyo napapahiya na siya, napapahiya na siya sa katangahan niya, mga kababayan, isinisisi na naman niya sa iba. Ito daw yung sinabi ni Sharon Garin, na Secretary. Ano ba talaga? Sino ba talaga ang may sabi? Yung Secretary ng DOE o yung Pangulo mo? 'Di ba? Hindi na naman kayo nag-uusap-usap. Nagbabanggaan na naman yung mga salita ninyo. Sa bagay, doon magaling yung mga ito Kapag nabubuking na sila, nagtuturo. 'Di ba? Yun ang problema. So in other words, Oh. ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Ayaw mo iparamdam sa mga kababayan natin, pero pinaparamdam nyo na. 'Di ba? Kung kumpleto tayo, meron tayong supply, hindi tataas ng ganyan ang presyo. Kina mo. Meron pala tayo na reserve dito sa Pilipinas ng mga langis o petrolyo, bakit itinaas niyo yung presyo? 'Di ba? Bakit itinaas niyo yung presyo? Doon pa lang ramdam na ng Pilipino na may pagkukulang tayo. At sinasabi nyo nga mismo na may mga darating na 300,000 na barilis ng langis, 400,000 na barilis ng langis. So, ibig sabihin may kulang tayo. 'Di ba? Kasi nag-aangkat kayo Tapos sasabihin mo, sapat ang produkto, sapat ang stock natin. Sino ba talaga? Ano ba talaga ang totoo? Kasi kung sapat, meron tayong stocks, hindi sana ganun ang paglobo ng presyo. Ganun po kinang-ina, 130 to 140. Ang presyo ng diesel. My God, I hate drugs. Kompleto po ang supplies natin. Kompleto. Sa crudo, sa Oh. oil, sa fuel, pati po sa pagkain. So, siguro po kung ikukumpara sa ibang bansa, mas napagbibigyan po ng atensyon ng Pangulo na dapat na ang mga kababayan natin, kahit presyo po ay tumataas dahil nga po ito ay dulot ng sigalot sa Middle East, gusto niyang iparamdam ng Pangulo na kaya ng gobyerno, nandiyan ang gobyerno para sa taong bayan, at hindi po pababayaan ng Pangulo at ng gobyerno ang mga nararanasan natin. Pero, katulad ng sinabi niya sa kanyang mensahe, tayo po ay magtulungan. Kung may kailangan matipid, kailangan magtipid. Hindi po kasi natin mapapasubalian. We just cannot ignore the issue that there is really crisis in Middle East. Automatic yun. Pag nagkaroon ng crisis, doon sa mga nagsusupply sa atin ng petrolyo, automatic yan. Apektado tayo. Kapag tayo ay apektado, ang tawag doon may crisis na tayo. Dito pa lang sa pagtataas ng presyo, crisis na po ito. At hindi ko maintindihan kung saan kumukuha ng tibay ng mukha itong Castro na ito. Pinagpipilitan pa talaga niya na walang krisis sa petrolyo. At the fact na mahal ang presyo, paulit-ulit natin sinasabi, may problema tayo dito, mga kababayan. Ayaw nilang aminin. Bakit? Kasi alam nila na pag inamin nila, sa kanila ibubunton ang galit ng mga tao. Ganun na nga nangyayari ngayon Kahit magtanga-tangahan pa tayo, kahit magtanga-tangahan pa kayo, nakikita nyo ang galit ng mga Pilipino.
Oh, eto, tingnan nyo. Jesus Maria. Oh, Ngayong sumipa na ng 120 pesos per litro yung diesel at iba pang mga produktong petrolyo, malinaw na nasa krisis ho ang ating bansa. Kaya abnormal lang yung mga magsasabi na normal yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Dapat ang gobyerno ay nasa crisis at emergency mode na. Ang kailangan ng ating mga kababayan, ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, ay kapanatagan. Na sa gitna ng krisis na hinaharap natin, nakikita ang gobyerno na ginagawa ang lahat ng pupwedeng gawin para mapawi o maibsan man lang yung hirap na dinaranas ng ating mga kababayan. Kaya kay Yusek Claire Castro, Yusek, saan po ba kayo nakatira? Sa garapon? Kailan ho ang naniniwala dyan sa sinasabi nyo? Mr. President, gumising na po kayo. Lumabas po kayo dyan sa mundo ninyo at makita ninyo na talagang hirap na ang ating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Nasa krisis na po tayo. yan ang problema no? Ano? Oy, Claire Castro, gumising na kayo sa totoong mundo. Saan ka ba nakatira? Sa garapon? Ha? Tangin na yan. Oh. Buksan nyo yung garapon na tinitirhan ninyo para makita nyo ang tunay na mundo. Puta, nasaan pa kayo nakatira? Sa Encantadia? Oh. Tangin na. Oh. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa bansa, samantalang nagtatrabaho sila sa gobyerno. Wala talaga tayo maaasahan sa administrasyon na ito kung ganito. Di ba? Puro papogi, puro photo ops. Yan, yung ginagawa ng Pangulo, bawal daw, may anti-epal daw sa pagbibigay ng ayuda, pero lagi siya nandun. Oh. Bawal daw yung pag-epal-epal sa mga paayuda, pero lagi siya pumupunta. Oh. Diba? Wala problema. Ang mga kababayan po natin, kailangan po ng tulong. Kailangan po talaga ng ayuda. Ha? Pero hindi sa lahat ng oras na nagkakaproblema tayo sa bansa, ang solusyon nyo, ayuda. Dapat, ang iniisip nyo ay yung pangmatagalang programa. Hindi yung bibigyan nyo ng 5,000, pero babawiin nyo naman sa presyo. Presyo ng mga bilihin. Saan mapupunta yan binibigay ninyo? At isa pa, hindi naman lahat ng Pilipinong nangangailangan nakikinabang dyan. Di ba? Ang binibigyan nyo lang siguro, yung mga gusto nyong bigyan, yung mga kakilala ninyo, papaano naman yung iba na nangangailangan? Ang problema kasi sa mga hinayupak na ayaw nilang aminin na may problema. Ayaw nila aminin, ha? So, ayan na nga ang sinasabi natin. Nagbabanggaan na po yung mga sinasabi nila. Hindi ko alam kung saan sila nagkakaproblema dito akala ko ito si Claire Castro, Undersecretary ng PCO, ng Communication, di ba? Bakit parang wala siyang alam sa balak ng kanyang amo? Mukhang hindi mukhang hindi ata nagtutugma yung mga sinasabi ni Castro at yung gustong mangyari ng kanyang amo. Medyo komplikado to, mukhang litong-lito na sila, mga kababayan, sa mga pinaggagawa nilang mga pakulo na ito, no? Ang payo ko lang, aminin nyo, may problema tayo. Para magkaintindihan kayo. Para magkaintindihan tayo, mga Pilipino, aminin nyo na may problema talaga tayo. Para magkaintindihan din kayong dalawa. Hindi yung puro ka-plastic na pinaggagawa niya, puro pabango. Ang ginagawa ni Claire Castro para ipagtanggol, linisin ang pangalan ng kanyang amo. Di ba? Hindi natin may kakaila na may krisis talaga sa petrolyo. Pero ang sabi ni Claire Castro, wala tayong krisis sa petrolyo. Paano nangyari to? Na yung amo mo na presidente ng Pilipinas gagawa ng crisis committee para mapangalagaan or para mabantayan ang krisis sa petrolyo. So, anong ibig sabihin yan? The fact na nag-order si Marcos Jr. na gumawa ng crisis committee, may crisis. So, anong sinasabi mo? Na walang crisis. Na walang krisis. Yan ang problema sa atin, Claire Castro.
Ha? Sabi nga ni Eli, ha? Ni Eli San Pedro, yung kamanggagawa, ha? Gumising kayong dalawa. Ikaw, Claire Castro, lumabas ka sa garapon na tinitirhan mo. Aminin mo na may problema tayo. Yun ang unang hakbang sa paggawa ng solusyon. Ang ina talaga, oo. Anong mga pondo sa 2025 Mm. ang hindi nagagamit na pwedeng wag na ito? Ano sa 2026 na tatawagin nating I'll call a spade, luho na Luho? travel, Ah. party, kansilin lahat yan. At paano yung pamamaraan na ikalap yung pondong yan para ibigay hindi lang sa piniling 40,000 Yan. na magsasakat mangingisda. Oh. Lahat. At lahat ng mga drivers, lahat ng mga apektado. O yan, mga kababayan. Ano sabi ni Lauren Legarda? Itigil ang luho. Itigil ang travel. Itigil, itigil ang party. Oh. Sino mahilig mag-party? Happy birthday party. Oh, sino ba mahilig mag-party? Oh, di ba dyan sa puting bahay? Oh, mahilig sila mag-party. Oh. So ano ibig sabihin nito, mga kababayan? 40,000 nga lang pala ang mabibigyan. E ilan ang Pilipino? 120 million. Tapos ipinagyayabang nyo yung mga ayuda ninyo na 40,000 lang naman pala ang mabibigyan. Kumusta na naman? Nasaan ang hustisya? Paano naman yung ibang Pilipino na nangangailangan, yung mga nasa probinsya? 'Di ba? Hindi puro kayo Maynila, putang ina. Yung mga taga-probinsya ba hindi nagugutom? Yung mga taga-Visayas, taga Mindanao, hindi ba nagugutom? At dito kayo nakapokus sa Maynila? Mas apektado sila doon sa probinsya dahil mahirap ang buhay nila, pinagkakakitaan nila yung pagsasaka. Paano sila magsasaka kung wala namang bibili sa mga produkto nila, kung wala silang magagamit na gasolina at krudo sa pagsasaka nila? Ang bobo ng putang. Sa krisis na ito. And I bring it back to my first statement. We must first admit that Yan. there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. And everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times you are slow, No. painfully slow. And the DBM knows this. Naku po, ang babagal daw nyo. Oh. Alam nyo ang problema kasi, mga kababayan, 4 na taon na sila. Mag-4 na taon na sila dyan May. Oo. Ano na ngayon? March, April. 2 taon na lang. Mag-4 na taon na sila na nakapwesto. Pero andun pa rin sila sa era ng pamumulitika. Imbis na tugunan ng mga problema ng bansa. Oh, eto, yung lukaret na si Claire Castro, imbis na payuhan mo yung amo mo, sinasakyan mo pa. Alam mo nang mali ang nasa utak. Ang pagtugon sa problema, i-acknowledge mo muna ang problema. Dahil paano mo gagawa ng solusyon ang isang bagay, kung alam mo na hindi naman pala nag-i-exist? Paano mo sasabihin o paano mo tutugunan ang problema kung nasa utak mo walang problema? Ayaw talaga nila aminin kasi wala naman talaga silang alam na solusyon. Diba? Wala silang alam na solusyon sa problema, kundi ayuda. From the very beginning naman from the very start, ang panglaban nila sa mga trahedya, sa mga krisis, ayuda. Paano ko nasabi? Noong nakaraan, mga kababayan, wala talaga silang alam dito. At eto, noong nakaraan, matatandaan nyo, naglabas ng statement, galit si Amy Marcos, kung saan inutusan daw ang Senado na madaliin ang pagpapasa ng mga dokumento para itaas ang pamasahe ng mga pampublikong sasakyan. Natapos ng Senado, nag-overtime pa sila, hindi naman in-implement. Diba? So doon lang, nasayang na po ang oras, nasayang ang resources ng gobyerno, at ito pa ang nakakabwisit na isa, Yung trinabaho na naman ng mga senador na inutos ng ehekutibo, binaliwala na naman nila. At gusto pang isisi sa kanila. Eto, tingnan natin. Ayan Simple question. If the DOE says that all it needs is congressional approval and the PNOC has the funds, and you said that the letters were sent because it is important that the people know that letters are not sitting in the Senate without action. We would know if there is a letter that is deemed urgent. Kasi wala ang inyong DOE secretary Wala dito nandito siya last week.
Sinabi ba niya sa chairman ng Energy? Sinabi ba niya sa leadership sa Senado? Wala. Ang kanyang linalabi yung biofuel. Sinabi ba yan? Because this is so urgent. It did not come from us. It came from the DOE. May I just know the date? Sir, I know you're a technical person and you seem very knowledgeable. I just need to know, it's an admin matter. Can we kindly put on record after this presentation, Mr. Chair, just bear with me, so that hindi ang itsura nakapending sa Senado, tapos sasabihin nyo, kasi po nag-break, excuse me, hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan, at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Oh. So yan, mga kababayan. Hindi talaga, dito makikita na hindi talaga nila alam, hindi alam ng eksekutibo o ng Marcos administration kung anong gagawin nila. Oh. Biruin mo, dahil wala silang nagagawa, gusto isisi sa Senado yung kapalpakan nila. Ayan, eto, binulyawan sila ng binulyawan dito ni Ligarda. Totoo naman yung sinasabi niya eh. Itong sekretary ng DOE, puro pamumulitika ang ginagawa. Oh. Ang layo nito doon sa dating sekretary, yung si Cusi. Pag yun, sinabihan, pag nagmahal ang gasolina, sinabihan ni Pangulong Duterte, automatic gagalaw sila. Ngayon, parang puro lang sila nakanganga. Naghihintay ng biyaya, kung anong biyaya yung darating sa kanila. Parang ganun lang eh. Yan, galing sa inyo yan ha, Oh. kung gagamitin. Tapos, the next day, o sige na nga. Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa, tapos pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair noon, ni Senator Pia, ano ang ramdam sa pagbaba o pagkaltas ng excise tax? Yung biofuel, maraming concern sa mga coconut and sugar farmers. Pero itong sinabi niyong low-hanging fruit, congressional approval. Tapos nagsabi po kayo, sir, with all due respect ha, kasi po nag-break. Hindi po magandang pakinggan yan. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Pakilagay po sa record after your presentation and we give a chance to the others, Mr. Chair. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo, kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo, wala dito eh. Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Nako, yan. Ang tinutukoy po niya ay yung DOA secretary na si Sharon Garin. Okay? Kilala niyo naman yan eh. Sharon Garin, talagang matuta ni Marcos yan. Ito yung mga empleyado. Katulad nito sa mga nasa DOA ngayon. Ha? Yung mga nasa taas ha, yung mga nasa management ng DOE. Ito yung mga empleyado na pumapasok lang para tumanggap ng sweldo. 'Di ba? Ito yung mga nagtatrabaho sa gobyerno na ang iniisip lang nila kung paano sila papaldo. 'Di ba? Wala silang pakialam sa mga Pilipino eh. Hindi naman tayo kaano-ano ng mga hype na 'yan eh. 'Di ba? Wala na hindi na tayo kaano-ano. Kaya wala silang pakialam sa atin, mga kababayan. Kaya nga nangyayari 'to eh. Kaya nga nangyayari ito sa bansa natin, kaya lang ang kawawa dito, sila busog, tapos tayo, kayod ng kayod, nagbabayad ng buwis, at kukurakutin lang ng mga demonyong politiko. Ewan nyo di ba? Pero napakasakit na po sa ulo. Di ba? Ikaw hindi mo alam kung paano mo titipirin, kung paano mo pagkakasyahin yung pera, pero imbis na pag-aani ng gobyerno yung buhay mo, lalo pang inilulubog sa putik eh. Sila walang problema kasi marami silang pera eh. Di ba? Kontrolado nila yung pondo eh, ng bansa. Kontrolado nila yung gobyerno. Sumipsip ka lang, may maleta ka, punong-puno ng pera. Di ba? Ang kawawa ikaw. Yung maralita, ikaw na dukha, ikaw na isang kahig, isang tuka, ikaw ang kawawa dito. Kaya talinuhan natin, mga kababayan. Talinuhan natin, ilabas natin ang ating hinaing at pumili tayo ng tama kung may darating pang eleksyon. Break time session pero tuloy-tuloy pa ho yung aming hearing. At kung kailangan po mag-convene, ready naman po magkaroon ng special session at any time, no? So, when did you give the letter, ha? Kasi, alam nyo, hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Yan. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayong nagpapalusot dito, ha? Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yun. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin, hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito. Yan. Darating lahat ng secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto.
hanggang hindi nakita ang pagtulong sa isang tao. Pero huwag niyong sasabihin na nag-break kami, kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi niyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. Mhm. I can't think of anything more important than this hearing convened by the chair. And if the other cabinet members are here, why could the most important department not be present? Ayan. O, so yun, hindi present si Sharon Garin kasi nga nagtatago, ayaw siyang mabembang dyan. Siyempre, ang isasalang niya, yung mga tauhan niya, undersecretary and all that, para kung magkaroon man ng problema, hindi siya mapapahiya. Di ba? Ganun dapat ikaw yung secretary na isang ahensya, may problema tayo sa ahensya na ito, secretary, ikaw ang pupunta. Diba? Ikaw ang pupunta dahil ikaw ang mas higit na nakakaalam kung ano ang nangyayari, kung ano problema, at kung paanong solusyon ang gagawin mo sa problema. Ikaw nakakaalam no, kaya putang ina ka, nilagay ka dyan eh. Diba? Kung wala ka naman palang kwenta at secretary ka ng ahensya na yan, putang ina, ba't nandyan ka pa? Ba't di ka pa umalis dyan? Diba? Wala ka naman palang kwenta. Hindi ho ba? So, nakakagalit po ito mga kababayan na eto ha, umaasa tayo, nabibigyan nila tayo ng kahit pa paano ay maginhawa, matiwasay na buhay dahil nandyan sila eh. Sila ang may hawak. Ha? Sila ang may kontrol ng manibele eh. Sila dapat ang nagdadala sa atin doon sa dapat nating kalagyan, sa dapat nating patunguhan. Eh wala naman tayong ibang hinahangad kundi kahit pa paano eh, matiwatiwasay na buhay. Pero itong mga putang ina to, itong mga nasa gobyerno natin, sila pa yung naglulubog sa atin. Inilulubog tayo sa utang, inilulubog tayo sa kahirapan. Diba? Biruin mo, pag nagkaapo yung apo ko, may utang na siya na babayaran. At padagdag ng padagdag ang utang, pero wala tayong nakikita na ginawa nila doon sa pera na yan. Nauubos lang sa paayuda, dahil yun lang ang kaya nilang gawin. Diba? Yan ay kayang gawin sa barangay level, yung pamimigay ng ayuda. Pero tingnan mo yung presidente natin, walang ibang ginawa kundi pumunta doon sa pamimigay ng ayuda na sabi niya, bawal umepal, pero lagi siyang andun. Laging andun siya. Diba? Hindi po aangat ang Pilipino, hindi po aangat ang bansang ito kung pare-parehas na ganito ang pag-uutak ng mga leader natin na nasa gobyerno. Masakit ang sinasabi natin, pero yun po ang totoo eh. Yun ang totoo. Dahil kung ginagawa po nila ang kanilang mga trabaho, hindi sana natin naranasan yung buhay na ganito. Diba? Kahit yung mga middle class ngayon umaaray, nagbebentahan ng mga sasakyan, kasi ayaw na nila mag-gas. Habang mataas-taas pa ang presyo ng sasakyan, nagbebenta na sila, binebenta na nila, para kahit papaano, hindi sila malugi, di ba? That's a middle class, ha? So, hindi ko alam, kung ano ang pakiramdam ngayon ng mga oligarko, ng mga mayayaman. Sa tingin ko, hindi nila ramdam yan. Kahit umabot pa 1,000 ang presyo ng gas, mabibili nila yan. Pero paano tayo? Di ba? Kung walang matinong leader na umaantabay sa atin, wala. Palubog tayo. Ganun talaga ang problema. Tapos, ang pinagkakaabalahan nila ngayon, kung paano mapapabagsak si VP Sara. Di ba? Kung paano sila mananalo sa 2028 election, kung paano mananatili ang kapangyarihan nila para hindi sila mabalikan doon sa mga katalantaduhan na pinagagawa nila sa kaban ng bayan at sa mga mamayang Pilipino. Hindi ho ba? Doon sila nakapokus. At aminin natin sa hindi, wala silang pakialam sa iyo, wala silang pakialam sa mga Pilipino. Ang trip lang nila, mag-video-video, mabigay nakakapiranggot na premyo. Yun. Pero, kung titingnan natin sa malawakang aspeto, kung titingnan natin ang kalagayan ng buong bansa natin ngayon, utang ina, yung mga kababayan natin Pilipino naghihirap, naiiyak sa gutom, naluluha, dahil baon sa utang, walang makain. Pero, ano sabi ni Loren Legarda? Sila pa-party-party, pabiyahe-biyahe. Kawawang Pilipinas, mga kababayan. So now, alam nyo na kung anong nangyayari sa Pilipinas. Alam nyo na kung anong mga leader meron tayo. Dalawang taon pa na ganito. Jesus Maria Santissima. Saan tayo pupulutin ito? Wala pang ano to ha. Wala pa tayong Marawi siege. Wala pa tayong pandemya nito. Ang krisis nasa ibang bansa na kung tutuusin, dapat wala tayong pakialam dun eh. Wala tayong problema, kaya natin gawa ng paraan kasi maliit na bansa tayo. Pero,
Ngayon, pag nagka-problema ang ibang bansa, putang ina, para rin tayong nandun sa bansa na yun na may problema. Dahil yung mga leader natin, wala. Patanga-tanga. O mga kababayan, kung meron kayo, komento sa pinag-usapan natin na ito, i-comment ninyo. Ha? Pag-usapan natin yan sa susunod natin argumento. And once again, this is Master Juday saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.